palang ginagawa mo dyan? Nandito ako para pigilan ka. Ano bang ginagawa mo, ha? Saka sino tong mga taong to? Nakuha ko sila sa acting school. Ay. Ano ba yung ginagawa mo? Sandali. Medyo nakakatakot kasi itong kausap ko eh. Sorry. Nakakapagtaka talaga eh. Isa tong napakalaking misteryo sa akin. Paano naging prosecutor ang isang gaya mo? Grabe, wala namang pandirahe nangyari. Talented lang ako, tsaka magaling. Okay, kukunan ko na kayo mga sir. 1, 2... May dumating sa ceremony na naka-tracksuit at may kendo stick. Akala ko chismis lang yun eh. Hindi chismis yun. Para yung kwento ng isang hero. Isinilang ako para mag-iisang prosecutor. Kaya kailangan maging mabait ka sa akin. Hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. Naku, talagang... At saka, kung prosecutor ka, ba't may dala-dala kang kahoy na espada? Alam kong pogi ako, pero hindi masyadong tumitig. Pero para malaman nyo, hindi naman ako na-awkward, no? Huwag kang tumawag kung hindi mo kayang mangagat. Ano yung ginagawa mo? Nagsasalita pa ako eh. Kaya mo bang lumaban? Alam mo, ako kasi ang utak ng team natin. Ganun din ako. Tama nga sinabi mo sa akin. Dapat mong patayin ang halimaw. Hindi yung tatalian at kokontrolin. Mawawalan na ako ng trabaho. Salamat sa kasamahan mo. Ang taba naman ang utak mo. Nagsalita ka rin. Ikaw. Huwag mong kalimutan ang nangyari sa akin. Dahil ito rin ang mangyayari sa'yo. Lagi kami ni Papa rito. Para makatakas kami sa mga utos ni Mama. Kawawa naman mama mo sa inyo. Kailanman, hindi krimen na magmahal. Malaking krimen na nga na nabuhay ka pa. May pagkakataong mas madaling humingi ng tawad kaysa magpaalam. Ayos lang, nak. Pogi naman ako eh. Hayaan mo ring mamroblema ang iba. Huwag mo kasi laging suluhin. Pag binati mo siya, sabihin mong mahal mo siya. Yun ang pinagsisisihan ko. Lahat naman kayang mabili ng pera. Ang sino mang hindi sang-ayon, wala lang silang sapat na pambili. Kung alam ko lang, dapat tinapos ko na kayo nun. Hoy, mag-focus ka na lang sa pagtanggal nitong tali. Tingnan mo, lulunurin nila tayo. Ano, kaya pa? Kala ko marunong ka. Yung isa kasi dyan ang laking pabigat. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay sa'yo, buwisit ka? Mga lukong to? Kung dalhin niyo ako, parang package lang talaga. Ano to? Ihian mo. Lata? Grabe naman. Ang liit nitong butas. Paano ko... Tingnan mo nga to, Chulgi. Sobrang liit ng butas. Grabe. Dito niyo ako paiihiin? Kulang na lang yung display niyo ako sa circus. Ang kailangan ko, yung parang bote ng energy drink, hindi yung ganito. Hoy! Gago kaya! Sobra na itong ginagawa niyo sa akin, ha? Tarantado kayo, pahingi na ako ng bote! Yung malaking butas! Teka, sandali. Nandito na ba tayo? Jungdo, okay ka lang ba? Mukha ba akong okay sa'yo? Inatang to. Gusto mo kumuha ka ng noodles?
Masarap ang luto nila dito. Kumain ka na lang dyan. Sabihin natin yan ang huling kain mo sa labas. Clause 1, Article 11. Patas ang batas para sa lahat. Hindi ito pwedeng samantalahin ng sino man. Makapangyarihan man siya o mataas ang posisyon. Walang sino man na maaaring umibabaw sa batas. Sa oras na meron tong pagbigyan, mawawala ng pangilang batas pati na ang saysay nito. Ginawa ang batas upang protektahan ang mga mamamayan. Kaya kahit kailan hindi ito pwedeng gamitin para sa pansariling kapakanan. Pakinggan sana to ng korte. At iminumungkahi kong sentensyahan nito ang nasasakdal. Napakarami ng mga gawa-gawang kaso ang hinawakan niya at inabuso ang judicial branch. Kinaya rin niyang pumatay ng ibang tao at makipagsabuatan upang pumatay ng tao. Mabababaw na dahilan at kasinungalingan ng depensa niya. At wala siya ni kahit anong bahid ng pagsisisi. Para sa mga biktimang naulila, nararapat lang sa kanya na harapin ang batas. Iminumungkahi ng prosecution ang pinakamabigat na parusa. Walang iba kundi ang death sentence. Dapat pa rin ba kita makita pagka-resign ko? Bawal ka dun. Kasawa ka. O di ba, ang sabi mo retired ka na? Oo nga, sinabi ko yun. Pero kasi nabagot ako eh.